kaya mas hihina ang water supply. Pahirapan na ang tubig, kaya ang mga residente mapipilitang tumunaw ng snow para sa tubig. Kaya lang, hindi ito sustainable. Ang gobyerno kailangang mag-deploy ng water tankers at portable filtration systems para maibsan ang krisis. At dahil nga winter na sa Pilipinas, goodbye tropical beaches. Ang mga beach tulad ng Boracay ay may kakaiba ng view ngayon. Pinaghalo na ito ng buhangin at snow. Pero sa ilalim ng malamig na tubig, lumalala ang sitwasyon. Ang coral reefs ay maaaring makaranas ng bleaching dahil sa matinding pagbaba ng temperatura. Ang ilan sa mga coral ay nanganganib na mamatay, habang ang iba ay maaaring makaligtas pero nasa ilalim ng matinding stress. Sad news din para sa mga mangingisda. Mawawalan sila ng kabuhayan at ang ecosystem ng isla ay nagiging fragile. Ang mga hayop sa zoo at wildlife sanctuaries ay nangangailangan ng agarang tulong dahil hindi sila sanay sa ganitong lamig. Ganoon din ang kalagayan ng mga farm animals tulad ng kalabaw, baka at kambing na nagdurusa dahil sa biglang pagbagsak ng temperatura. Ang kanilang tirahan ay hindi fit para sa winter, kaya maraming hayop ang maaaring magkasakit o mamatay dahil sa hypothermia. Malaki ang epekto nito sa agrikultura dahil ang pagbagsak ng kanilang kalusugan ay magdudulot ng kakulangan sa gatas, karne at iba pang agricultural products. Kailangan ng mga magsasaka na mag-improvise ng mas mainit na shelter at magbigay ng masustansyang pagkain para suportahan ang resistensya ng kanilang mga alagang hayop. Pati mga halaman at puno, lalo na mga native species, ay nagsisimula ng masira. Maraming pananim ang mamamatay na magiging sanhi ng kakulangan sa pagkain sa mga darating na araw. Ang dating excitement ng winter in the Philippines ay napalitan ng stress, gutom at kawalan ng tiyak na solusyon. Ang tanong ngayon, paano tayo babangon mula sa ganitong klaseng hamon? Sa pagkakataong ito, baka wini-wish mo na sana panaginip na lang ang lahat. 1 month. Pagkatapos ng isang buwan ng snow, ang mga bundok, cities at mga baryo ay balot na ng yelo. Pero ang epekto nito ay lampas sa aesthetics. Ang bansa na hindi handa para sa matinding lamig ay kailangang mag-adjust sa maraming aspeto ng buhay. Biglang tumaas ang demand para sa kuryente dahil sa pangangailangan ng heating na nagdulot ng matinding pressure sa power grid. Maraming lugar ang nakaranas ng rotating brownouts dahil hindi kayang isustain ng mga power plant ang mataas na demand. Maging ang renewable energy sources tulad ng solar at hydroelectric ay naapektuhan. Ang mga solar panel ay nabalutan ng yelo at bumagal ang kilos ng tubig na nagpapagalaw sa hydroelectric plants. Kaya maraming pamilya ang magdurusa sa lamig kapag nawawala ang kuryente. Ang biglaang lamig ay hindi lang physical problem. Ang kawalan ng sikat ng araw, hirap sa paggalaw at stress sa mga bagong challenges ay nagdudulot ng negatibong epekto sa mood ng tao. Maraming tao ang nakakaranas ng seasonal affective disorder o SAD na karaniwang nangyayari sa mga bansang may winter. Sa kabila ng lahat, iiral ang bayanihan. Magbibigay ang gobyerno ng relief goods tulad ng kumot, jackets at pagkain. Habang ang mga komunidad ay nagtutulungan, may local initiatives tulad ng community heating hubs o mga lugar kung saan pwedeng magpainit ang mga tao. Ang mga negosyo ay nag-a-adjust din. May mga sari-sari store na nagbebenta ng heat packs, portable heaters at makakapal na damit. Ang karinderya ay nag-aalok na ng mainit na pagkain, habang ang mga pandesalan ay mabilis na nauubos dahil sa demand para sa mainit na tinapay. Maraming Pinoy ang mas naging resourceful after 1 month. Natutunan ng mga komunidad kung paano mag-imbak ng pagkain upang hindi ito masira sa lamig. Gumagamit ng local materials tulad ng kahoy at lumang tarpaulin para gawing insulation sa mga bahay. Sa halip naman na magbiyahe sa malamig na oras, nag-adjust ang schedule ng mga paaralan at opisina. Kahit maraming stress ang nangyayari, syempre, hindi pa rin makakalimot ang mga Pinoy na mag-enjoy sa snow activities tulad ng skiing, skating o snow sliding. Pagkatapos ng 3 buwan ng snow, unti-unti nang mawawala ang yelo at babalik na sa normal ang bansa. Pero ang epekto ng 3 buwan ng winter sa Pilipinas ay matindi, parang post-pandemic recovery ulit. Maraming pamilya ang nawalan ng bahay, hanap buhay at mahal sa buhay. Ang economic damage aabot ng bilyon-bilyong piso mula sa nasirang mga negosyo, infrastructure at agriculture. Kung sakaling mangyari ulit ang #Winter in the Philippines, malaking level up ang kailangan para sa bansa. Ang mga bahay ay kailangang i-renovate, dagdag na insulation sa dingding at bubong, double glazed windows para pigilan ang lamig, at fireplaces na magiging bagong essential feature sa mga bahay.
Bukod dito, kailangan ding i-upgrade ang mga water system at electrical infrastructure para makatagal sa matinding lamig. Ang mga tubo ng tubig ay dapat lagyan ng insulation board o spray on insulation para maiwasan ang pagbara at pagkasira dahil sa pagyelo. Para sa electrical system, kailangang i-inspect at i-maintain ito para maiwasan ang mga short circuit o ground fault dahil sa moisture mula sa snow o yelo. Ang mga kabuhayan tulad ng agrikultura ay kailangang mag-adjust. Baka mas maging in-demand ang greenhouse farming para maprotektahan ang mga pananim mula sa yelo. Ang energy infrastructure ng Pilipinas ay dapat ring i-upgrade. Mas maraming renewable energy sources tulad ng wind turbines at geothermal plants ang kailangang itayo dahil ang solar at hydroelectric power ay hindi magiging reliable sa sobrang lamig. Magiging priority rin ang pag-develop ng energy storage systems para magamit sa mga oras na mataas ang demand. Kakailanganin din natin ng mas malawak na vaccine programs laban sa mga cold-related illnesses tulad ng pneumonia at flu, lalo na para sa mga bata at matatanda. Dapat ring maging mas handa ang mga healthcare workers sa ganitong extreme weather conditions. Kailangan maging masipag ang mga Pilipino, gaya ng mga langgam sa kwento ng The Ant and the Grasshopper. Kailangang tumodo kayod para pagsapit ng winter, imbis na kalbaryo ay mas ma-enjoy ang lamig ng panahon. Para talagang mapapakanta ka ng Let it snow, let it snow, let it snow. Kaya siguro pwede namang mag-wish ng snow pero hindi naman agad-agad. Dapat handa ang mga Pilipino sa bagong weather na ito kung magkataon. Pero syempre, may malaking problema ang mundo pag nagbago ang climate natin. Kaya imbis na pangarapin ang snow sa Pilipinas, may malalapit naman na bansa na pwede nating bisitahin pag winter para ma-enjoy ang snow, gaya ng Japan, China o South Korea. Kaya imbis na snow ang i-wish upon a star, bakit di na lang plane tickets or unlimited money? Para tuloy-tuloy